yung mga tagapagpaawit po natin. Awitin po natin, Constantly Abiding, song number 7. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers of so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace really came to my heart. Troubles all fled away and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on its footstool I roam. But it's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. So, pangamitin sa number 319, Our Best. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his task. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. But he does from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Wait not for man to laud, in not their sight.
light, winning the smile of God, brings His delight, aiding the good and true. Near goes our blessed, all that we think or do, meet the best. Every word for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in the day find rest with rest, which God has promised those who do their best. Every word for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Tayo po'y manalangin. Dakila mapagpalang Ama namin sa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na muli ay kami po ay binigyan mo ng pagkakataong ito na purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pananambahan, Panginoon, dalahin ko po na may ikaw po ang kumilos sa aming mga puso at isipan, naway bigyan mo kami ng wisdom and understanding, Panginoon, na ang aming mapapakinggan sa umagang ito ay maging challenge po sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa unang linggo ng taong ito, Panginoon, na ito'y maging pagpapala po sa amin ang mga salitang aming mapapakinggan. Kung ano man po, Panginoon, namin mga karumihan, kami po iyong patawarin at naway patuloy na linisin mo po ang lahat ng mga karumihan na aming puso at isipan. Itama mo po ito at naway, Panginoon, patuloy mo rin pong gamitin ang iyong mensahero na tagapagsalita at bigyan mo siya, Panginoon, ng katalinuhan upang kami ay mahamon at may pamuhay po ng bawat isa sa amin ang mga talatang aming mapapakinggan. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin pagkat ang mga bagay na ito, Panginoon, aking sinasamo at itinadalangin sa matamis at tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagdalo sa ating pong first Sunday of the year. So at this point po ay i-recognize naman po natin yung mga bisita po natin na kasama po natin this morning. No? So may mga visitors card pa ba na hindi pa nibigay sa usher? Pakikuha po, Roan, para acknowledge natin sila. So kasama po natin, sa umaga pong ito si Ma'am Delia. Ma'am Delia, dyan lang po sila sa taas. Yan, so si Ma'am Delia. Kaway-kaway po kayo para makita po, makikilala po kayo namin. Kasama din po natin si Ma'am Imelia Makiling. Yan, si Ma'am Ami. Also with us, si Ma'am Erlina Fernandez. Yan, salamat po. Ngayon din po si Ma'am Jennifer Makiling. Yan, salamat po. Sa ating po mga bisita, first time, second time, sana hindi ito po yung maging huli ng iyong pong pagdalo. Kung dito po yung maging umpisa ng ating pong pag-ipag-aralan dito po sa MBBE La Union. Kasama din po natin pala ng ating pong mga kapatiran all the way from Santa Cruz. Ayan, kasama natin sila ngayon. Palakpakan natin. So welcome po natin ang bawat isa habang inaabit po natin yung ating pong pagbati. So let's go around and shake hands with one another. Nagagalak ako
makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa iyo, napagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahiya, makipagkamayan, magsabi ng amen, at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Maraming pong salamat. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pong Bible Pledge. Kunin po natin ang ating mga Biblia at ating pong itaas and let us recite the pledge of loyalty to the Bible. Ready, begin. This is my Bible, it is God's holy word. It is a lamp into my feet and a light into my path. It tells who I am, what I can become, and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. This is my Bible, it is my daily bread. By faith, I will obey its commandments and believe and honor its promises in my life. With the Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight. Ating bubuksan natin mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin to ng salitan. Ako po yung verse 1, kayo po yung verse 2, so on and so forth. At pagdating po sa last verse, sa verse 21, tayo po ay sabay-sabay. Okay, nandiyan na po ba kayo? Okay. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so, be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that immortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given us the earnest of the Spirit. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body, according to what he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart. For whether we be beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge, that if what John died for all, then we're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though that
beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Verse 21 altogether. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Remain standing. Let's sing our sing inspiration this morning, New Life in Christ. All together now. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with thee, peace be still. In the olives ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Once my life was wrecked by sin and strife, His word filled my heart with pain. Jesus wept across the broken strings, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, what a wonderful change in my life has been wrought. Since Jesus came into my heart, I have light in my soul for which long I have sought. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Yes, things are different now. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love more have come to stay. Things are different now. Something happened that day when I gave my heart to Him. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now. Something happened that day when I gave my heart to Him.
Please be seated. Maraming pong salamat. This point po ay tayo po ay dadako sa ating pong so on January 8 po ating pong Baptist Day celebration. In January 8, celebration ng National Baptist Day. Ang color coding ng damit, basta related sa blue. Kahit ano basta blue. Light blue, sky blue, black blue. Ano bang tawag noon? Sky, ano yun? Convention. Oo. Maga lang, 8 to 11, ay 8 to 11 lang, ay 9 to 11 lang. 2 oras lang. Yan ang nakalagay sa schedule eh. Yan ang pinayagan ni Gov. Pupunta yung ating mga opisyalis ng gobyerno. Oo. So ano lang. May mga program, maghanda kayo ng special number natin pala. Yung mga ganun boses, yun yung matataas ang boses na. Si Isa, malakas ang boses eh. Oh, sige. Ayan po yung ating pong announcement. Sana po excited po ang bawat isa and be a part natin pong celebration on January 8, 9 to 11. Ayan po. So tayo po ngayon ay dadako sa ating pong pagbibigay. Mula po sa lahat, ito pong pagbibigay po natin ay para po sa mga member ng church na ito. Pero kung kayo po bisita po namin at nais pong magkaloob, ito po magagamit po sa pagpapalawak ng gawain dito po sa lugar po nito. So may bibigay po na envelopes, yung mga ushers po natin. Kung po kayong mahiya, kumuha po kayo ng isa at isulat po ninyo yung pong buong pangalan at recorded po lahat yan. So at this time po, tayo po ituming lahat. Tawagin ko si Preacher Lloyd para ipanalangin yung ating pong offering. Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos na magpala po sa lahat, nagpapasalamat po kami muli at binigyan niyo po ulit kami ng oras upang kami po ay makapagbigay, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po namin na niyo pong muling katukin ng aming puso't isipan upang ang pagbibigay pong ito, Panginoon, ay hindi po maging kabigatan sa amin, bagos ito po ay maging pagpapala, Panginoon. Basbasan niyo po, Panginoon, ang maibibigay, gayon din po, Panginoon, sa wala pa pong maibigay, upang sa ganoon po ay magamit po ito sa pagpapalawak po ng inyong gawain. Ito po kami sa dalangin, sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Given it shall be given unto you, for God loveth a cheerful giver. Tayo po'y magbigay. From the very start, have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything's a lost. The price for doing right is sometimes high. To run till the stars fall, to run till the lights gone, to run when there's no one else to stand by you, to run when you're all alone, to run though it's never known, to run since you love the Lord, to run, to run. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. To run till the stars fall, to run till the last call, to run when there's no one else to stand by you, to run when you're all alone, to run though it's never known, to run since you love the Lord, to run, to run. Ngayon po ay makakapakinig tayo ng dalawang special number. Unahin po muna natin yung special number from Santa Cruz.
Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and for me. Shadows are gathering, that it's coming, coming for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Oh, for the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. So, another special number.
salamat po sa mga awitin. So I hope handa na po ang bawat isa. Amen po. So tayo na po yung lahat as we welcome our beloved pastor to his pulpit, Pastor Timmy Labiano. Good morning. Okay. Bagong taon na. 2026 na. Sana magbago rin yung mukha natin, ano? (5:17) ng 2 Corinthians. Doon tayo mag-uumpisa. 2 Corinthians 5:17. Basahin natin ito. Unawain ninyo mabuti ito. Maikli lang itong mensahe. Oo. Basahin natin ng sabay-sabay. Go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ayun, sabi niya diyan, sino man, sabi niya, na nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Lumang mga bagay ay lumipas na at lahat ng bagay ay nagibago. Manalangin tayo. Panginoon po namin, kami po hihiling ng iyong banal na presensya. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Samahan niyo po kami. Pang tinatalakay po namin itong 2 Corinthians 5:17 na malaman namin, maramdaman namin, may pamuhay namin yung bagong nilalang na sinasabi mo ay tinuturo mo sa amin lahat. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong eklesia na nagpapatuloy na naghahayag ng iyong pagmamahal. Gamitin muli ang iyong abang lingkod na daluyan ng iyong pagpapala. Maabot ang aming pangangailangan lahat. Ay hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Opo po kayo. Alamat. Oh. Okay. Maganda yung talatang sabi niya, pamagatan natin, new creature, bagong nilalang. Sabi niya, yung nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang tanong, nakay Kristo ba? Masakit po yun. Pero yun po ang totoo. Maraming nagsasabi kay Kristo siya o siya ay Kristiyano. Pero pag tinignan mo ang salita ng Diyos, wala tayo kay Kristo Jesus. Tingnan natin yung ilang talata kung bakit may salitang new creature. Oo. Kasi tayong lahat, kung ating susuriin, umpisa tayo kay Eva at kay Adan. O kay Adan at saka kay Eva. Kasalanan ni Eva. Nandun siya sa likod. Kasalanan ni Adan. Kung bakit yung kasalanan ng babae naging kasalanan ni Adan. Pero dalawa na sila. Ang sabi ng Romans 5:12, Romans 5:12, makinig tayo mabuti. Maikli lang kami sa ilang talata lang ito dahil gospel hour lang ito 5:12 ng Romans. Version 5:12 Romans. Ayan. Wherefore, as by one man's sin entered into the world, pumasok ang kasalanan sa tao sa mundo. Sino yung una nagkasala? Pamilya ni Adan, saka ni Eva. O si Eva, saka si Adan. Yan nyo, ang naging bunga ng kasalanan, apektado tayong lahat Kaya kung ikaw, tatay, nanay, hindi mo rin tuturuan na sumunod sa utos ng Diyos ang anak mo, apektado ang buong pamilya. Yung kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin.
patay dahil sa kasalanan na yan. Dahil sa hindi pagsunod sa kasalanan, sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ng bunga ng kahoy na yan. Anong kahoy na yun? John Lloyd? Ano yung kahoy sa Garden of Eden? Ito nag-isip ka na naman. Ano? Sabihin mo na. Mansanas o ano? Grapes? Ano yun? Ha? Mansanas. Sabi ko na nga ba? Yung mansanas, turo ng relihiyon yan. Hindi turo ng Panginoon Diyos sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong kakainin ng bunga ng kahoy na yan. Dahil pag kinain niyo yung bunga niyan, kayo ay tiyak na mamamatay. Ano yon? Pagkaalam ng masama at mabuti. Kahoy o puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. Hindi mansanas. Mga relihiyon na yan. Sinisira ang utak ng mga tao eh. Oo. So yan, pumasok yan. One man sin entered into the world, so that by sin, namatay sila. Ayan. So death pass upon all men. Kasama na tayo. Dahil sa kasalanan ni Eva at sa kanya Adan, nadamay tayo, so death pass upon all men, for that all have sinned. Lahat tayo. Walang exempted yan. Kaya tingnan mo yung ugali natin ng mga tao. Ugaling tao Kaya mabibigla. Number 1 yan. Pakabigla yan. Akin. Busy ako. May ginagawa ko. At saka na. Yan. Ang tawag doon. Anong tawag doon? Covetousness. Sarili mo lang ang tama. Wala kang pakialam sa iba. Pamilya mo lang ang tama. Wala kang pakialam sa iba. Ayan, ang sinasabi niyan. So death pass upon all men, kasama ako. Ewan ko kung kasama kayo. Pero all men, for that all have sinned. Kasama ako. Kaya sino si Timmy? I'm just a sinner saved by grace. Yun ang sinasabi. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang ganda ng Biblia, ano? Ang ganda ng turo ng Panginoon. Ang tanong, totoo ba sa buhay mo? Totoo ba sa buhay ko? Totoo ba sa buhay nila? Yun ang ating titignan. Kasi lahat tayo mamamatay. Parang ganito. Ito yan. Diyos. Tao. Ayan. Ang taong ito, maski anong religion meron siya, maski anong bait na meron siya, maski anong yung kayamanan na meron siya, at gusto niyang tumawag sa Diyos, hindi umaabot sa Diyos. Bakit? Dahil sa gitna, may kasalanan na nakaharang. Saan nakalagay yun? Romans, lagay mo Nelson. Pagka hindi mo alam, Nelson, tatanggalin kita dyan. Yan. Yan. Lahat tayo makasalanan at hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Gets nyo? So ang tao pala, maski anong gawin mong maganda, maski anong mayaman ka pa, sikat ka pa, artista ka pa, senador ka, presidente ka, sikat ka sa harap ng mundong ito, pero pagdating sa Diyos at tao, hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin napiplease ang Diyos. Hindi natin nabibigyan lugod ang Diyos. Bakit?
tayo ay nababalot ng kasalanan, nababalot ng kasakiman, nababalot ng ating sariling prinsipyo sa buhay. Away na yung mga bata. O, bayan nyo lang. Ganun lang yung mga bata. Ikaw ang pumunta doon, ma. Mukhang si Aika yun, ah. Yun na yun. Si Aika? O, yan ang dalagang life. O, babayan nyo na doon. Sa akin kayo tumingin. Okay lang yan. O, iyak lang yun. Pampaganda ng boses yun. Hindi naman nila ginugulpi yung mga bata doon. Kaya magkadala. Inalagaan nila yon. Kaya makonfuse. Ayan. Tao. Tao dito sa baba. Diyos. Maski anong gawin mong kayamanan or achievements mo, cum laude ka, summa cum laude, sumalangit nawa. Hindi umaagit sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen ba? Dahil sa kasalanan. O, yan ang kalagayan natin. O, maging engineer ka pa, doktor ka, o anumang kalagayan mo sa buhay, hindi mo mapiplease ang Diyos. Maski sa iyo lahat ang relihiyon. Maski sa iyo lahat ang kapugihan, kagapuhan, kagandahan, lahat, hindi mo mapiplease ang Diyos. Kaya meron John 3:16. Ano nakalagay sa John 3:16? For God so loved the world. Yung the word, sabi, gusto kong makita ninyo yung salitang, for God so loved the world. Sabi sa Ilocano, takas tala unay. Takas tala unay ti panagayat ti Diyos to'y lubong. Pagayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Minahal niya ako. Minahal niya sila. Minahal niya tayo. Hindi niya tayo minahal dahil tayo karapat-dapat na mahalin. No! Minahal tayo kung ano tayo, na tayo ay makasalanan. Minahal pa rin tayo. Kaya meron tayong Romans 5:8. Commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Ayan. Yun. Nag-plus din. Feliz to kanila. Gospel hour to. Dapat kabisado po na yan. Ayan. Hindi niya tayo minahal dahil gwapo si Roan. Hindi tayo minahal dahil marami kang talent. No. Hindi tayo minahal dahil maganda yung talent katulad ni Preacher Amil. No. Minahal tayo dahil tayo ay tayo. Tayo ay total depraved. Total depravity tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero sa kabila ng bagay na yun, ibinigay pa rin niya lahat ang kailangan mo. Nag-enjoy ka pa rin sa mundo na binigay ng Diyos. Nakakala mo, ikaw na nabubuhay dahil magaling ka. May pinag-aralan ka. May profession ka. No! Kinuha mo lang yan sa Diyos. Oo. Nag-enjoy ka lang. Ganon kabait ang Diyos. O yan. Commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang dami na, ang tagal na. 2,000 taon na mahigit ang nakakaraan. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesucristo para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay. Hindi kabuhayan. Uulitin ko, magkaroon ng buhay. Hindi kabuhayan. Hindi priority ng Diyos ang kabuhayan. Ang priority niya, ang ating mga buhay. Gets nyo? Kayo naman, busy kayo sa kabuhayan. Yung buhay nyo, hindi nyo na iniisip. Yan, anong gagawin mo sa kabuhayan? Matutunaw lahat yan. Babalik sa wala yan. Yung kagandahan mo, kagapuhan mo, mawawala din yan eh. Dahil lahat naman nakikita natin, mababago lahat yan. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pati ang itsura mo, anumang bagay na nakikita natin, lilipas lahat yan. Pero ito, pag nakay Kristo ka,
Dito makikita ang bagong buhay. New creature. Tingnan ninyo. So yun tayo ay paliwanag ko. Kaya pagka ikaw, ang Diyos, tao ito, ibinigay niya ang John 3:16 sa gitna. Namatay, siya ang mediator, ang Panginoong Jesus. Hindi relihiyon. Hindi ang baptist. Binigay niya si Jesus Christ sa gitna na siya ay namatay, nagpis ang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sino mang manampalataya kay Kristo Jesus, sino mang maniwala kay Kristo Jesus, sino man tumanggap kay Kristo Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang nakalagay sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gets nyo? Nakukuha nyo na. Ang Ama, ang tao, nilagay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang pwede kasi magligtas sa atin eh. Hindi pwede tayong iligtas ng relihiyon natin. Hindi tayo pwedeng iligtas ng ating profession. Hindi tayo pwedeng iligtas ng ating mga bagay na ginagawang kabutihan. Oo, hindi pwede. Dahil si Kristo, pag naniwala ka, kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, kinuha niya ang tao, inabot niya, nagkatawan tao ang Panginoong Hesus, nakisalamuha sa atin ang Panginoong Hesus. At yun, ang kamay niya inabot sa Ama. Kaya tayo nagkaroon ng reconciliation. Naging anak tayo ng Diyos. Intindihan nyo na yung kaligtasan. Yan nang galing ang salitang. Yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, i-assume natin ngayon na nakay Kristo tayo. Hindi yan ang sarap ano. May assume natin, hindi ko alam kung save kayo o hindi. Pero sinabi niyo save kayo, di iligtas tayong lahat. Pag-usapan natin, new creature na tayo ngayon. Amen ba? Ang tanong ngayon, ano na bago sa buhay mo? Count your blessing, name them one by one. Kung meron. Amen ba? Kung wala, baka hindi ka ligtas. Oo. Tingnan niyo yung Romans 6, number 6. Parang yung creature ang pag-usapan natin. Romans 6:6. Ayan. Knowing this, that our old man is crucified with him. Yung old sinful nature natin, kasamang naipako na kasama ni Kristo, crucified with him, that the body of sin, itong katawan na makasalanan na ito, sabi niya, might be destroyed. That henceforth, we should not serve sin. Na-sanctified ka na eh. Hindi ka na pwedeng galawin ang kasalanan, pero pwede kang dayain ng kasalanan. Gets niyo? O katulad dito sa church, member ka na ng church, anak ka na ng Panginoon, nagpabaptize ka. Anak ka na ng Panginoon, as in, nakuhaan mo. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magpapatotoo na anak ka ng Diyos? 1 buwan? 2 buwan? 1 taon? Wala ka na. Tapos babalik ka sa mundo na masama, napatay sa kasalanan. Nandito ka na kay Kristo Jesus, bakit ka pa lilipat? Babalik ka pa sa dati. Nasabi ng salatan ng Biblia, katulad ka ng mga baboy. Pambira yung baboy, sabi niya, baboy yan. Maski anong gawin mo, ang baboy ay baboy, ang masama ay masama, ang tama ay tama. Yung baboy, maski paliguan mo yan, lagyan mo ng pabango yan. Pag natapos mo nalagyan ng pabango yan, paliguan, mababalik yan sa putikan. Ganon din ang aso, isinukan na ng aso, ay, ako lang yun. Pero mamaya binabalikan niya at pinakain. Hindi tayo hayop. Maliban na lang kung kayo ay naniniwala kay anong pangalan dito, yung Charles Darwin, yung evolutionist. Baka hindi kayo galing kay Eva at Adam, galing kayo sa unggoy. O nasa sa inyo yan. Pero huwag kayo maniwala sa mga evolutionist.
Science lang yan, sa Biblia yan. Maniwala. Ang paniwala nyo ang Biblia. Proven ito. Oo. Nakikita na nila yung mga karuwahe daw ni King Pharaoh, nandoon pa sa Dead Sea nga, hanggang nakukuha pa nila eh. Yan, sa Romans 6:6, yan na, prueba yan. Ano pa nakalagay sa Ephesians 2:15? Ephesians 2:15, ang sabi dito, habang abolish in His flesh, yun na yun nang nabayo ba si Cruz sa Calvario, having abolished in His flesh the enmity, even the law of the commandments, content, and ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. Dalawa na tayo. Kalagayan natin. Kristiyano, hindi Kristiyano. Yun tayo ngayon. Dalawang nature natin. Kaya pag hindi ka nagbasa ng Biblia, TikTok ka. Ayan. Pero pag Biblia ka, spiritual ka. Amen. Amen. Salvening ka. Pag wala yung Biblia, ano yan? Ano yun, Ruan? Alam nyo na yan. Wordly. Tingnan nyo yung cellphone ninyo. Nandiyan lahat ang kasalanan. Nandiyan lahat ang karumal-dumal. Nandiyan lahat yan. Huwag niyong ipagkakaila. Alam natin lahat yan. Bago pa nabuo yung cellphone na yan, nasa Biblia na eh. Lulukoyin tayo ng demonyo yan. Sisirain ang buhay nyo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo yan. Gamitin lang nyo ang inyong mga gadgets para sa Panginoon sa pag-aaral ninyo. Siya ang liwanag yan punta tayo doon sa chapter 4 ng Ephesians 22, 23, 24. Ephesians chapter 4. Ayan. That you put off concerning the former conversation of old man, which is corrupt. Yun na yun, yung buhay natin, mamamatay yan. Blood control, corruption yan, ano din yan lahat yan. According to the deceitful lust. Ayan. Mapandayang pagnanasa. Yan ang katawan natin eh. Kaya pag nagpaalipin ka sa naramdaman mo, wala, sira ang buhay mo. Kaya kung hindi ka saturated na salita ng Panginoon, pag kinintatan ka lang ni Taning, bihira. Patay na. Laglag na ang panty mo niyan. Laglag na ang break mo diyan. Pag ang demonyo ang kumilos sa buhay mo. Pagkatapos niyan, sira na buhay mo. Tatawanan ka na ng demonyo. Iyak-iyak ka ngayon. Ano ba magagawa ng iyak mo? Tapos na eh. Sinira mo na yung buhay mo. Pakita ko sa inyo lahat yung nature para maunawaan ninyo. 23. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yun lang ang tanging paraan. Sarili natin, ang tanging paraan lang, old man, old nature, alisin mo yan, ilagay mo yung human. Malalaman mo, ito yung mga values sa Biblia. Nandito ito lahat yan. So ano pa? Tayo sa Colossians 3, verse 9 and 10. Mga verses lang ipapakita ko sa inyo tungkol sa new creation. Colossians 3, verse 9 and 10, sabi niya, verse 9, lie not one to another. Sino ba ditong hindi nagsisinungaling? Meron pa nagsabi, pinag-pray kita. Hindi naman totoo nag-pray. Ako pag sinabi kong aalisin na kita sa prayer list, aalisin talaga kita. Hindi ko muna ipapakita yung authority ng church. Pero pwede. Matthew 18 na lang, nandoon na yun. Treat him as a heathen, sabi niya. Publican. Lie not one to another, saying that ye have put off the old man with his deeds. And alis mo, verse number 10, sabi niya, and have put on new man,
which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Oh, yun lang ang tanging paraan. Pagka hindi ka nagpailalim sa prinsipyo ng Panginoong Jesus, talo ka. Maski anong sabi mong achievements na nakamit mo, pag wala si Kristo sa iyong profession, pag wala si Kristo sa iyong pamilya, pag wala si Kristo sa iyong trabaho, pag wala si Kristo sa negosyo mo, pag wala si Kristo sa iyong simbahan, pag wala si Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay mo, you are a failure. Tandaan ninyo yan. Maski cum laude ka pa, maski nag-successful na businessman ka pa, hindi yan pag-uusapan sa langit. Pag-uusapan yan kung ano yung ginawa natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya meron tayong Ephesians 5:8. Yung Ephesians 5:8. Isang talada na lang, tatapos na ako. Ephesians 5:8. Sabi niya dyan, for ye were sometimes darkness. Totoo naman eh. Si Lloyd ba nung hindi pa yung baptist? Marami rin na inom na alak yan. Di ba, Benji? Nakatikim ka rin na alak noon. Hanggang ngayon. Kami uminom kami nung New Year ng ano. Ano ba yun? Yun. Oo. Naramdaman yun. Nakakahilo pa rin yun. Oo. Nagpa-spark din ako. Kakoy ba ito? Pero alam ko, control ko yung biyaya ng Diyos. Hindi ako nagpapaalipin sa sparkling. Lahat ng bagay, mga kapatid, isipin mo, galing sa Diyos ang may pasasalamat. May cellphone ka, gamitin mo para sa Kanya. May profession ka, gamitin mo para sa Kanya. May negosyo ka, gamitin mo para sa Kanya. Bakit? Sa Kanya galing yan eh. Huwag mong sabihin na ang hari mo ay sarili mo. Siya pa rin, the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Kung inalis mo na siya ang hari ng buhay mo, talo ka na. Pag inalis mo na siya ang hari ng pamilya mo, sira ng pamilya mo. Pag inalis mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo na si Kristo ang hari, babagsak ka. Aburido ka. Magulo. Mainit ang ulo mo. Irritable ka. Ina-isolate ang buhay mo. Galit ka sa pastor. As in, wala ka nang alam na salita ng Diyos. Ang alam mo lang, yung sarili mo, tama ka. Nag-i-enjoy ka na. Ayan. For you were sometimes in darkness, but now are ye light in the world. Walk as children of light. Birang yan. Amen ba? Marami pa kung ipapakita natin yan. Punta tayo sa Isaiah. Chapter 61, verse number 10. Maganda itong verse na ito. Yung righteousness kasi, papakita ko sa inyo ito. Sa Isaiah pa lang, pinakita na yan eh. Sabi niya doon, Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Amen. For He hath clothed me with the garments of salvation. Gets nyo? Yung dating katawan natin na marumi, makasalanan, dahil doon sa robe of righteousness na binigay ni Kristo, yung kanyang dugo na bumuhos, yan ang bumalot sa atin, yun ang naglinis sa atin, yun ang nagligtas sa atin, nakahugas sa ating kasalanan. Sabi niya dyan, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with the ornaments, as a bride adorneth herself with her jewels. Piruin mo yun. Ganon katindi ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Gets nyo? Same na ba kayo? Grabe. Pagka hindi nyo pa naman amiris, sabi ng Ilocano, naman mo pa lang naawatan ko na Ilocano, pag hindi mo pa naintindihan yan, aywan ko kung anong utak meron ka. Intindihan yung salita ng Diyos.
Huwag nyo laging iniintindi yung boyfriend, girlfriend ninyo. Hindi kaya pag-aaral ninyo, nako, maski hindi kayo nakapagtapos, maski 75 lang ang grade nyo. Pagkasama mong biyaya ng Diyos, para ka na rin doktor, para ka na rin doctorate. Bakit? Ang level mo, pareho lang kayo. Sa biyaya ng Diyos. Oh, yan, abogado mismo ang nagsabi sa akin yan. Akala ko noon, pastor, sabi niya, yung abogado kasi, abogado di Campanilla yan sa Manila eh. Akala ko ang mataas na profession nun, itong abogasya. Nung naging Kristiyano ako, hindi pala. Salamat po. Nabasa ko na eh. Kaya, the high calling. Ang Diyos, pag tinawag ka ng Diyos, yun ang high calling. Yung profession mo, iwanan mo. Yung business mo, iwanan mo. Bakit? Uunahin mo siya. High calling. Kung may negosyo ka, gamitin mo para sa Kanya. O yan, yung verse 6. Verse 10 na yan. Napakagandang talata sa Isaiah. Marami pa akong dapat ipakita. Pero yan ang tandaan ninyo. Tanggapin mo siya na Panginoon ng iyong buhay. Kaya sabi ng Romans 10:13. Romans 10:13. Ang sabi ng Romans 10:13, for whosoever, ina nyo to, kung anumang alagay mo sa buhay mo, hindi ka nagbabasa ng Biblia, may relihiyon ka, pero wala kang katiyakan ng langit. Merong ganun eh. Meron kang Diyos na tinatawagan, pero wala kang totoong kaligayahan. Ano yung kaligtasan mo? Ito yun. For whosoever shall call upon the name of the Lord, manalangin ka lang. Ano nakalagay dyan? Shall be saved. Saan ka masisave? Doon sa impyerno. Meron bang impyerno, pastor? Oo naman. Revelation 21:8. Pakita rin natin ito. Para ma-revive tayong lahat. Revelation 21:8. O, baka akala natin tama na tayo. Anong nakalagay sa Revelation 21:8? But the fearful. Sino yung mga fearful dito? O, yung mga ayaw ng responsibilidad. Ayaw sumunod sa tama. Natatakot sila, baka mawalan sila ng trabaho. Natatakot sila, baka mawalan ng pera o ano man yan. The fearful. Oh. And the unbelieving. Oh. Yung mga ayaw maniwala sa Biblia. May sabi ko, ayaw maniwala. Di, okay ka lang. Ayaw maniwala. Gusto nila sarili nila ang tama. Unbelieving. Ano ba yun? Abominable. Alam mo yung abominable? Yung mga karumal-dumal. Oh, lahat na ng karumal-dumal. Yung mukha ko, karumal-dumal ito eh. Tinitsura ko, hindi naman sihili lang naman na nadaya ko dito eh. Pero titingnan niyo yung mukha ko, walang maganda eh. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Naging gwapo ako sa harapan ng Diyos. Yun lang naman yun eh. Hindi ako katulad ni Lloyd, gwapo. Maganda yung asawa niya. Doktora, nandun sa likod. Oh. Pinagpala itong taong to. Pero faithful kasi yan sa Panginoon. Saan na ba ako? Pinag-usapan natin. Ito, sino ba ako? Oh. Pero minahal tayo ng Panginoon. Sabi niya dyan, fearful and unbelieving, abominable, murderers. Kung napatay ko, lamok, daga, arami. Pero, alam niyo ibig sabihin ng murderers? Abortion, considered murder. Pills, considered sa murder. Abortion yan eh. Huwag kayo magpipills. Huwag. Masama tayo dyan. Oh. Ano ba? Whoremongers. Alam mo yung may mga whoremongers, kasama dyan mga bakla, mga tumboy, mabababang lipad, mga kalapati.
Kasama lahat yan. Ayun lang yan, mga kabit yan, mga fornicator. Nandiyan na lahat yan, adulteresses. Nandiyan yan, whoremongers. And sorcerers, di tayo mangkukulam, di tayo kasama dyan. Idolaters, idolaters. May mga imahen na niyuyukuran, ilalagyan ng gandila, Hindi lang yan sa ripulto. Pag ina-idol mo na ang pera mo, kaysa sa Diyos. Pag ina-idol mo na yung pamilya mo, kaysa sa Diyos. Pag ina-idol mo na yung trabaho mo, kaysa sa Diyos. You are an idolater. Walang pwedeng ipagpalit sa Diyos. Walang pwedeng ipagpalit sa biyaya ng Diyos. Walang pwedeng ipagpalit anumang bagay dahil ang Diyos ang lahat ng pinanggalingan ng bagay, lahat ng bagay. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Come home. Sabi nga ng kanta kanina, come home. Bumalik tayo sa Kanya. Oo. Whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Sino hindi nagsinungaling? Ako lang. Oo. Sinungaling din ako. Oo. Pero yung sinungaling na maganda, sabihin mo sa kanya, sabihin ko dyan, ang gwapo mo talaga. Hindi naman gwapo. Sinungaling ka naman. Oo. Pero at least, naligayahan. Pero yung sinungaling, yung nasisiraan na yung mga tao. Oo. Sinisira man buhay ng kapitbahay mo, sinichismis mo, liars. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Uy, gising, Kristiyano. Baka hanggang ngayon kasama ka dyan. Idolaters ka ba? Liars ka ba? Saan ka? Kung sino ka man. Whosoever shall call upon the name of the Lord, sabi binasa natin kanina, balik tayo, shall be saved. Sa Romans 10:9 ang alagay. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, sabi yan, that God hath risen from the dead, ligtas ka. Ang liwanag yan. Verse number 10, panghuling talata. For with the heart, puso, unbelieved, and righteousness, paniwala ka ng buong puso. Ayan. And with mouth confession, maghahayag ka, maniniwala ka, mananalangin ka. Ito ang daan ng kaligtasan. Ang tanong ngayon, gagawin mo ba? Kung anong pagkukulang mo sa Panginoon, kung wala ka pang katiyakan ng langit, ngayon yung time na itong altar na ito, tatanggalin natin ito. At tayo magkakaroon ng impitasyon. Kung paano ka kinausap ng Panginoon, pumunta ka sa harap, pwede kang lumuhod, manalangin. Kung wala ka bang katiyakan ang langit, tanggapin mo sa pananampalataya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung ligtas ka na at hindi ka pa nagpapabaptize, magpabaptize ka. At kung ikaw nabaptize mo na, ligtas ka na, at nakita mo yung sarili mo, marami kang pagkukulang sa Panginoon, magbalik loob ka. Hinihintay tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Kantahin sana yung Come Home, ikinanta na nila kanina. Kantahin na natin yung Is thy heart right with God? Yung puso mo ba tama sa Diyos? Ngayon ang time, first Sunday of the year, 2026, itama natin ating mga puso. Tama na natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Tayo po'y tumayong lahat. At tayo kakanta ng imbitasyon. Imbitasyon po ito. Galing na yan. Imbitasyon po ito. Na kung kinausap ka ng Diyos, umalis ka sa iyong pinakatayuan, pwede kang pumunta dito sa harap, dito. At pwede niyong sabihin sa pastor, Pastor, gusto kong tanggapin ang Panginoong Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. O pwede mong sabihin sa pastor, Pastor, pwede ako magpabaptize. Gusto kong maging member. Kung paano ka kinausap ng Panginoon, kung anong conviction mo, pumunta ka dito, malis ka sa iyong kinakatayan, pumunta ka dito habang inaawit natin,
Is thy heart right with God? Ihanda mo ang iyong puso. Manalangin tayo sandali. Panginoon, kausapin niyo pong bawat isa. Kami pa may imbitasyon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. How thy affections may kneel to the cross. Is thy heart right with God? Countest thou all things for Jesus but lost. Is thy heart right Huwag with kang mahiya. God? Kung kinausap ka ng Panginoon, come on! Is thy heart right Manalangin with ka. Ang God? pagpunta sa harap ay pagpapakumbaba. Makikipag-usap sa Diyos. Crimson flood, cleansed and made holy, humble and lowly, right in the sight of God. Hast thou dominion o'er self and o'er sin? Is thy heart right with God? Over all evil, without and within, is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Wash in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and lowly, right in the sight of God. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat sa bawat isa na nandito. Pakinggan niyo po ang kanila pong mga hinaing. I-comfort mo sila, Panginoon, na yung mga pangakong binitawan na kami po hindi mo pababayaan, hindi mo kami iwanan. Salamat po sa pagmamahal. Salamat sa buhay na walang hanggan. Magligtas po kayo, mag-comfort po kayo, mag-welcome po tayo sa iyong bahay sambahan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po. Tapos na ang beer. Ngayon, mag-break na naman tayo. Kakain muna tayo. Kung saan nyo gustong kumain, sa SM, sa Chowking, kung saan nyo gusto. Padigo kayo. Kung may baon kayo, kain tayo dito. Kung wala kayong baon, makikain kayo, pwede rin. Pagsaluhan natin kung ano yung meron. Meron kami niluto dyan na malunggay, pinakuluan ng luya, may kunting bagoong, masarap yon. At merong salad na pansit-pansitan, sampasampalukan. Sarap yung salad. Oo. Tayo na tumayo at tayo'y manalangin. Tawagin natin si kapatid na Benji. Sara tayo sa pansamantalang dismissal at babalik tayo mamayang 2:00 ng hapon. Sige po, tayo po magwakas po sa panalangin. Dakila naming Diyos, ang mapagpala makapangyarihan po sa lahat. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na kadakilaan at pangunguna po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa natapos naming service, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, na pinapasalamatan po namin sa unang araw po ng pag-service po namin, unang Sunday, Panginoon, sa taon po na ito, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan ng aming pong service. Yes, Din po sa bawat po sa isa po sa amin, Panginoon, ay salamat po at kami po ay nagkaroon din po ng mga bisita, Panginoon. Yes. Salamat sa kalusugan ng bawat isa. Amen. Iningatan niyo po kami ng buong taon.
At patuloy niyo nga kaming ingatan, Panginoon, hanggang matapos po ng taon na ito, 2026, Panginoon. Salamat po sa inyo pong salita na ito po ay nagkakaroon po ng encouragement ng bawat isa po sa amin. At ito'y may sabuhay po namin ng tama bilang isang mananampalataya, Panginoon, ay gampanan po namin ang pagiging isang Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pinagkakaloob na kalakasan, Opo. mga financial, Panginoon, namin pong pangangailangan. Salamat, Panginoon, ganoon din po sa amin pong mahal na pastor, Panginoon. Salamat po sa leadership po, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkakataon po ito, Panginoon, ay iniling po namin ang inyo pong patnubay, kung ano man po ang inyo pong makitang karumihan sa aming pong puso at isipan, Panginoon, inyo pong linisin, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dismiss na po tayo. Marami pong salamat. Balik tayo ulit mamayang hapon, 2:00. Salamat.